Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan po natin yung mga developments sa mga missing sabongeros kasi sinimula na po yung search doon sa Taal Lake at natagpuan po yung mga buto, human bones mga kababayan. Ayan Taal search for missing sabongeros yields bones. Yan ba? Mga divers mula sa Philippine Coast Guard natin. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, umaasa ang whistleblower na si Julie Patidungan o alias Totoy na mabilis ang pamalaan sa pagkuha ng labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. DOJ possible human bones near Taal Lake in search for sabongeros. So yan po ang consequences ng isabong pagkalulong mga kababayan sa sugal online sabong. Kaya po pati yung mga online games, online gaming under review na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, imbes na malulong kayo sa online game sa kagustuhan ninyo na kumita. Iba yun ang purpose. Sabi natin, mag-online selling po kayo. Tulad nitong ginagawa natin. Ito yung bago nating product na pwede ninyong i-online selling. Imbis na magsusugal kayo. Diba? Gusto ninyong kumita. Malulong kayo sa sugal at nagkalubog-lubog kayo sa utang. Mag-online selling kasi kayo. Mga kababayan, ito yung itry natin mga kababayan ngayon. Nagtimpla ko. Yan Ang laman nito, 10 sachet ang laman nito. Gawa ito sa sa Australia. And this is endorsed by many celebrities. Yan Si Maritoni Fernandez, sabi niya, I was diagnosed with breast cancer on April 4, 2001 with only 5-year chance of survival. I discovered barley on the internet and took it along with my chemotherapy. Now I am on my 22 years of survival. 24 na nga ngayon. Barley did not just save my life, it gave me a new life. So I decided to take barley for the rest of my life. Pati si Piolo Pascual po. Si Hart, Evangelista. Yan si Piolo Pascual. Diba? Si Maritoni talagang nagli-lecture siya nito. Yan para makatulong sa iba. Pati si Aramina. Yan nagtitimpla si ng I am pure organic barley. Tulad nito. Diba? Yan yung business partner namin sa Australia. Nagnegosyo na rin ito. Ito si Marian Rivera, mga kababayan. So, ang dami naming supply nito mga kababayan. We have stocks, plenty of stocks. I-message na lang ninyo po kami ng aking anak na si Riz Maravillas. Pwede rin kayong dumirekta sa akin sa messenger natin, Facebook account natin, Dante Maravillas, and yung page natin, Dante Maravillas Vlog. Imbes na malulong kayo sa online gaming, mahok kayo dyan at malubog sa utang, dito kayo sa online selling. Diba? Healthy product ang binibenta natin. At nabago yung ating buhay sa online selling po. Ito yung dati kong binibenta at sa hanggang ngayon, hindi pala dati, hanggang ngayon binibenta ko, Firmax. Dahil dito po nagka-MUX kami. Di ba? At lahat ng mga pagkakautang namin po, nabayaran na namin. Nakapag-travel pa sa ibang bansa. Di ba? So, i-kuha natin. I-try natin kung ano yung tawag dito, namit, lasa. Masarap siya po.
Pwede siya sa lukewarm na tubig, ihalo ninyo, or sa cold water. Magnegosyo po tayo para gumanda yung buhay. Hindi yung online sugal. Ang daming nahuhok, nalulong sa sugal mga kababayan, nasira yung buhay. Ito gaganda yung buhay ninyo. Yayaman kayo. Nangyari sa amin eh. Di ba? Yung pag-online selling, kung nangyari sa amin, mangyayari sa inyo. Ang pag-asenso sa buhay po, gaya-gaya lang. Gayahin ninyo yung mga magaganda na ginagawa ng mga tao na umasenso sa buhay. Hindi yung ginagaya natin, yung mga masasama tulad ng online gaming, saka isabong. So iyan tuloy yung nangyari. Sa pagkalulong sa sugal mga kababayan, ito na po. Kahindik-hindik ang nangyari. More than 100 na mga sabungeros ang pinatay, tinapon sa tali. Iba nakakalungkot yun. Ito yung na-feature natin kahapon na nalulong sa online gaming, online games. I sold my soul to the devil. My addiction did not just hurt me. It hurt the people I care about. I did not see it before, but now I know it broke our trust and made us grow apart. Sabi po ni May. Taga rito ito sa amin, manicurist ito mga kababayan, taga Ligao City. Kaya yung nagpo-promote nito na online gaming po, maraming mga content creators nagpo-promote niyan. Kung ako sa inyo, tigilan na po ninyo. Kasi nakakasira kayo ng buhay ng ibang tao. Di ba? Ito na lang, mag-online selling kayo nito. Tuturuan namin kayo kung paano magbenta nito. May mga seminars, training and seminars. Mag-attend kayo ng mga training seminars. Pwede din one-on-one sa pamamagitan ng aking anak na architect entrepreneur. Di ba? Lalo na sa ating mga OFWs at yung mga pamilya ninyong naiwan dito. Kung wala man lang trabaho, nalulong na sa kung ano-anong bisyo, i-encourage ninyo na maging busy. Mag-online seller po kayo. Ito yung uso ngayon eh. Ang dami ng yumaman. Nakikita ninyo yung mga online sellers, pati mga artista, nag-online selling, hindi sila nahiya. Bakit? Marangal na hanap buhay po. Kaya hindi kami nahiya kasi marangal na hanap buhay. So ito na, sabi dito sa balita, members of the Philippine Coast Guard deploy in the waters of the lake of Talisay Town in Batangas Province kahapon po ahead of an organized search for the remains of dozens of cockfighting aficionados missing since 2001 to 2022. So yung PNP CIDG, in coordination mga kababayan sa Philippine Coast Guard, naka-retrieve sila ng isang white sack containing what appears to be burned human bones. Sabi po sa statement ng Department of Justice. Ayan po. Uling na siya, pero mga bones, kitang-kita po. You see? Yan yung na-retrieve sa ilalim ng Ta Lake. So, ibig sabihin mga kababayan, before na nilagay sa sako, sinunog muna yung biktima. So, isa sa ilalim ito sa forensic examination mga kababayan para ma-identify kung kanino itong suspected human remains, human bones. Grabe po, mga kababayan, yung nangyari. Yan siya. Yan mga members ng Philippine Coast Guard. Ito siya. So sabi dito, this was during what was only supposed to be a preliminary inspection. However, a white sack was visibly identified and recovered from the lake bed, sabi ng DOJ. So magsasailalim siya sa forensic examination ng CIDG or the National Bureau of Investigation para ma-establish whether they are human bones. At the same time, yung DNA testing will also be conducted to identify any possible match with the relatives of the missing individuals. Madaling sabi, tama si DOJ Secretary Boying Rimulya. Very credible niya yung mga statements ni alias Totoy. So kung halimbawa, ma-establish na talaga mga buto ito ng tao, itong sinunog
sa hinulog doon sa lake bed ng Taal. So magagamit ito ng mga ebidensya to support the statements ni alias Totoy, kung saan ang tinuturo niyang suspects yung dati niyang amo, si Atong Ang, pagkatapos sinabit pa niya si Gretchen Barreto. At ang sabi, may mga iba pang mga opisyal, personalities, sabi may senador, may congressman, may vice mayor, at mga PNP officials po. So this will bolster the statement of the whistleblower, si alias Totoy, si Jolie Dondon Patidungan. So sabi dito, the discovery could represent a significant breakthrough in the ongoing investigation. While we proceed with caution and diligence, it offers renewed hope that we are closer to uncovering the truth and securing justice for the families of the missing, sabi po ng DOJ. The statement did not specify what type of bones were recovered or the location of the town in Batangas or Cavite which surrounded the lake where these were found. Itinuro kasi kung ano yung specific location. So the fact na may nakuha na mga suspected pa lang po, hindi pa na-establish, sa tingin kasi lang, sa unang tingin, it is possibly human bones. Kasi makikita mo naman Ngayon, hindi pa talaga sinasabi na human bones siya. Buto, mga buto, remains ng tao. Kasi kailangan pa ng forensic examination. Halimbawa, may establish na mula sa tao talaga yon, hindi sa hayop, then imamatch siya sa DNA ng mga kapamilya ng missing sa Bungeros para ma-establish, ma-identify kung sino sa mga missing sa Bungeros itong nakuhang remains na sinunog. Naging uling na po siya, sabi dito. A picture released by the authorities showed that what appeared to be charcoal-like blackened fragments. So possibly sinunog po. Yung pinatay, sinunog, tapos itinapon yung remains. Inulog doon sa Taal Lake. Ngayon, dahil sa sa kwento ni alias Totoy, madali pong na-locate. So, madaling sabi, positive, credible yung kanyang mga kwento. Kasi kung hindi positive, hindi credible, hindi sana nakuha immediately ng mga divers ng Philippine Coast Guard. So, nagpalakas ito lalo sa credibility ng whistleblower na si alias Totoy ng kanyang mga kwento totoo. The two Coast Guard members in orange long-sleeve shirts were shown in a video holding in a soiled sack that supposedly contained the bones from the water not far from the lake shore. So, hindi man talaga sa gitna, nasa gilid lang. Yan sabi ni DOJ spokesperson Dominic Clavano, Adifort. Yung mga remains niya were found a few meters from the shore. So, sabi niya that if the organized search is starting on Friday were successful ngayong araw, the government would have damning evidence of the missing Isabong aficionados, some of whom had disappeared since April 2001. Sabi nga po, yung mga itong mga involved dito, karamihan dito ang inuutusan daw para kidnapin at patayin itong mga victims na mga missing sa Bungeros. Konektado din doon sa sa war on drugs. Yan yung mga lumalabas. Sabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya, involved din doon sa mga AG case sa war on drugs. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts, sabi po ni Clavano. However, even if we do not find the bodies, what we have to probe is, in fact, the fact of death, sabi po niya. So ayon kay Clavano, ang plan niya is really definitely to exert all effort to find the remains of these missing sa Bungeros. But at the same time, even if we do not find, we still have many options. We can corroborate the statement with hand evidence, sabi po niya. Pero yung search, pwede daw na maapektuhan ng monsoon season when sudden storms hit parts of the country, sabi ng Philippine Coast Guard. Baka mahirapan sila, lalo pag sumama yung panahon. Mahirap doon sa Taal Lake. Sa unang mga pahayag ni alias Totoy, at least 34 cockfighting aficionados
went missing over the period April 21 to January 2022, January 2022, from different parts of Luzon. Then afterwards, ibinulgar ni Jolly Dondon Patidungan na yung mga missing sa Bungeros daw ay nakalibing sa Talik sa Batangas. CIDG Chief General Romeo Macapas on Thursday vowed that the police will deliver justice for the families of those went missing. We cannot really determine niya when we can find tangible evidence that can stand in court to convict certain people. At the moment, we are depending on the testimony of a single person, so we really need more investigation. There should be light, there should be justice at the end of the day. Sabi ni Clavano, the information about the lake burial niya also came from other credible informants who approached us after Patidungan first made the claim in an interview with GMA News. Napaka-importante niya itong step in the investigation because we do not want to leave any stone unturned. The search team is hoping to get a good picture of the lake bed following a tip that the bodies were tied to sandbags to weigh them down and make them sink faster. Itinali po sa sandbag yung mga biktima para dire-diretso yung paglubog at hindi sila lumitaw. Ganon yung strategy ng mga killers po. Talagang kahindik-hindik mga kababayan na krimen na ginawa laban dito sa mga missing sa Bungeros. Nagsagawa noon si Bato, Senator Bato ng investigation. Walang nangyari po. So the ground zero for the search lies adjacent to Laurel, Batangas. So ito siya mga kababayan, i-play natin. Yan po, binubuksan yung sako. Ayan o. So mabuhay yung ating mga members ng Philippine Coast Guard. Sila yung tumulong mga kababayan sa ating mga authorities sa PNP, CIDG at sa Department of Justice. Yan o. So hindi lang po hindi man po siya na malayo sa shore. Malapit lang siya nang makuha. Natagpuan ng mga members ng Philippine Coast Guard. Sabi ng mga netizens po, grabe, sinunog yata muna, tas tinapon. Sabi ni Marisa Abisilia, ang daming matalino dito. Kesyo tanim buto, na kesyo bago ang sako, na kesyo binayaran na buto. Antayin nyo ang forensic DNA test niyan. Naalala nyo yung mga sinunog ng Hamas group sa Israel, nakilala ang mga buto kung sino dahil sa DNA kahit sunog na. Ang daming nagre-react mga kababayan na kung ano-ano. Pinagdududahan yung mga ginagawa ng ating mga authorities. Kasi po, ang propaganda nila, ito pong itong issue sa missing sa Bungeros, ultimately ang ituturo nito na nasa likod, mga Duterte. Matindi mga kababayan. Unang-una po, nangyari ito 2021. Nagsimula 2021. Panahon ni Digong. Nagsagawa ng investigation yung Senado, si Bato de la Rosa, wala man po nangyari. Nagkasagutan pa nga sila, mga kababayan ni Gretchen Barreto. So, hintayin na lang po natin, mga kababayan, kung ano yung result ng investigation. Huwag na ninyo muna huwag ninyong hahaluan ng politika. Kinukumplika ninyo Lumalabas, nagiging defensive kayo. Pag defensive po, lalong magdududa niyan ang mga mamamayang Pilipino. Isipin, baka sangko talaga. Di ba? Kasi po sa mga lumilitaw na investigation ng DOJ, yung mga sangkot na pulis dito sa missing sa Bungeros, sangkot din po sa IGT, sa war on drugs. So, ito yung interview kay Boyeng Rimulya ng mainstream media. Meron tayo dito na ibang detalye lang para matuloy na natin yung exploratory dive, the first exploratory dive para kasi we have to map out everything, we have to make a schedule
And we're still waiting for some equipment also na I think will be lent to us by the Japanese government. But we will also be in conference with the DNR because the Mines and Geosciences Board, MGB, is also in possession of a ground-penetrating sonar that we might be able to use. So sir, most likely DNR ang maglilink po. We will also ask them to join the composite team to give them a task. Kasi whole of government approach to it. It's a very serious matter that involves the lives of many Filipinos. Sir, sino sir ang maglilink? PNP Maritime, PCG, or Navy? Well, the DOJ will be on top of it, and I've asked General Eli Cruz, Assistant Secretary, to be in charge of the other auxiliary forces that will be assisting us, such as the Coast Guard and the Navy and the MGB, and even yung Japanese government naman it's Asek Clavano who's coordinating with them regarding some of the equipment that we need for this. PNP, sir. PNP Maritime. PNP Maritime is there also, and si Asek Cruz will be in charge of that. When is the soonest date? And we're rolling by the day. We're rolling by the day. We're looking at everything by the day. And at the same time, in conference din yung ating lawyers about the cases that are being evaluated for filing, from kidnapping to international humanitarian law. These are considered probable cases that we will be filing together with the murder and other cases that have to be filed against the perpetrators. Sir, itong may-ari nung natukoy niya na palaisdaan, possible ba na ipatawag siya dito? Meron din ba siyang possible? Ano yan? Biglang haharap Hinahanap na yan o nahanap na. Basta meron ng assigned to do that. Is he involved in the Alpha Group? Involved lang sa subcontracting ng disposition ng persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na yata pinapatay ang karamihan dyan. Buhay pa. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. At some people May kontraktor are being targeted for na execution. pumapatay at saka may mga kanya-kanyang kontrata. yung These are nagliliting. contractors who did it. So, sir, itong may-ari ng palaisdaan, ang kontrata sa kanya is doon lang talaga itatapon o kasama siya doon sa nagtuturo? Hindi, ano yan eh. Ang narration as far as I recall, dito sinasalo at dito nga dinidispose. Tapona ng Mga bangkay. tao na gusto nila mawala na. So, patay na sir, dadali na lang. Actually, buhay pa yung iba. Hindi. Sir, yung may dadali daw si Totoy dito na another witness. I would suppose so. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Tsaka yan ang sinasabi namin sa mga na-involved dito. Mabuting maaga pa lang magsalita na sila kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn-out case and the earlier they come in, the better. Sinasabi natin, lahat ng may alam dyan, magsalita na kayo kasi nga, baka kayo naman ang aming susunod. Anong nature po ng testimony, if ever, nitong mga dadating pang witnesses? Well, some of them will be corroborating the activities of the Alpha Group. Basta marami kami nakikita na possibilities. Saan galing to, sir? Kasi hindi lang siya Alpha Group eh. Meron pa raw siya hanggang Delta Group eh. Charlie Group, Delta Group, Bravo Group. Tiered lang siya according to the income stream that they all receive out of this isabong industry. Grabe to. Corporate to. Corporate killing. Sir, itong PCED na to ay mga negosyante din? Oh yes, iba-iba. Merong negosyante, merong government functionaries, iba-iba. Basta sabi nga, ang latest namin, there was up to a Delta Group existing within an income bracket. Mabigat itong naging isabong kasi ang dami talagang gusto sumakay dahil may pera. Hindi nila alam, mabigat na pala ang presyo na kapalit ng perang kinukuha nila ay marami pa ng pinapapatay na tao. Sir, may mga senador po na nananawagan sa Pangulo na magkaroon nga ng stricter measures with the online gambling since ito po yung nakita natin. Yes, we are there already. Ng mga isabong. What's your take on this? We are there already. We are evaluating everything now.
Kasi yan dinedebate ang policy tungkol dyan. Dapat dyan kasi fine tune ang policy. We cannot just be talking our heads off about a certain thing. And then later on, hindi pala natin napakinggan yung kabilang side. So a debate will ensue regarding the practicality, necessity, beneficiality of having online activities in PAGCOR or other agencies. Sir, kamusta naman po yung status ng Witness Protection Program kay alias Toto? Hindi, okay yan. He's under protection already. But this is not a clear-cut case kasi for the Witness Protection Program. The Witness Protection Program takes care of those who are in court already na kailangan ng tulong. Actually, most of the people that we assist in the Witness Protection are children who were abused. Children who were abused, victims of incestuous rape. Yan ang karamihan ng ating tinutulungan. But nag-expand yan eh. Kaya nga pati ang witness protection natin for some of the ICC witnesses. Andyan din sila eh. And even in cases like this, we will just have to redefine the parameters of how we run the witness protection program. Kasi mas malaki ang budget na kinakailangan minsan sa ibang bagay. Sa SC, message lang sir, nagsabi si Dan. I have no message. Basta, I respect the Supreme Court and I know that they will not leave any stone unturned in their quest to straighten out our justice system. Alam nila na some of the problems are there because of the way that our justice system is configured. It has prosecution, it has the courts, and it has of course, the people who are being charged. And then we have the corrections and we have law enforcement. Marami yan, yung justice system natin. And they know their role and how important they are to make the justice system work in our country. Sir, information lang ba yung binigay niyo sa SC or meron kayong evidence? Information pa lang yan. I gave them something. Basta I gave them something that they're trying to digest now. But there's more coming. There's more coming. Meron pa kami. So more people in number We're getting transcriptions of a lot of recordings that we have right now. Sir, just want to be specific. What kind of influence po yung... Ito naman yung papresko ni Bato de la Rosa sa missing sa Bungeros. I-analyze ninyo yung mga sinasabi niya. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanya, yung mga privileged information po? Ano yun? Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw yan bumigay. Kahit na di ba, pinailan natin ang kaso, di ba? One of the, hindi yan napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalob natin sa CIDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun na, yung follow-up. Sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matuto. So ang problema, napailan ng kaso, whistleblower pala yun. Yung nautusan lang. Yung umotos, hindi na file ng kaso. Yan ang punto rito, mga kababayan. Kaya nga ito, wala kasing tiwala noon. Yan ang sabi. Wala siyang tiwala sa PNP. Ngayon, may tiwala na siya because si General Torre, siya yung nakaupo bilang PNP chief. And under custody na, mga kababayan ng PNP. Matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee. There were 8 cases
that we investigated 8 cases involving 34 missing Sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Yep. So, aminado siya na may nasa likuran na very influential sa kanyang paniwala. Kaya lang, hindi niya na-establish. Nung magpa-imbestiga siya, hindi na-establish. Nakasuhan lang, mga kababayan, yung inutosan. Yung nag-utos, hindi na-establish. Nag-gets ninyo mga kababayan ang kwento ni ang kwento ni Bato de la Rosa. Isang kwento po ng whistleblower. Other than yung itinuro si Atong Ang, pati si Gretchen Barreto, may senador daw. Hindi natin alam kung sino. Kaya very critical itong investigation na ginagawa ng DOJ ngayon mga kababayan. Kasi lumalabas doon sa investigation ng Senado, selective lang sila kung sino dapat ang ididiin. Ang nadiin mga kababayan, si Patudungan, na nautusan lang. You see? So, ma-analyze ninyo sa interview ito kay papresko ni Bato de la Rosa. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng kaduda-duda. ng yung investigation ni Bato, kaduda-duda. Wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago na mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close ba tayo? Nag-close we have already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So, yung aming committee report was adopted by the Senate. So, unless siguro, kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Sir, as former PNP chief, anong sasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved parang binayaran para gawin yung pagkiling dapat pagpatay sa mga video. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na sila Lasso, sino yun Joe? Yung pinick up sa bahay nila, pinasok, positive doon sa hearing mismo. Positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pa update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So, paano yung papagamit itong mga pulis? Hindi po convincing. Selective, kung sino lang yung dapat na idiin, may pinagtatakpan. Yan ang analysis lang natin mga kababayan. Anong tingin po ninyo? Post your comments. Anyway, subaybayan na lang po natin ang mga developments nito na missing Sabongeros. Lalo yung retrieval ng mga remains ng mga missing Sabongeros. So, that's it mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Life with Dan TN, click subscribe po ninyo. Lagi po nating tatandaan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.